Nasa linya na natin, Mhm. DOJ Undersecretary Jesse Andres. Yusek Andres, hello sir, si Joel Siweng po ito. Magandang umaga po, Yusek. Yes, good morning Joel and Weng at sa lahat po ng ating tagapakinig. Magandang umaga po. Alright, initial reaction lang po ng DOJ, ang sinasabi ng ating Vice Presidente, yung mga binubuo ninyong kaso laban po sa kanya will not hold water. At binabanggit nga po niya, kailan daw ba naging krimen yung revenge from the grave? Ano initial reaction po ng DOJ po dyan? Okay. Teka, ayusin natin yung signal. Oo, sayang. Yusek, sandali Balik po kami. Medyo hindi maganda yung signal natin at sayang naman yung Teka, okay na. Ayusin lang natin yung Nire-redial signal natin natin. kay, Pero basta sa Yusek. ngayon, ang naka-file na reklamo, hindi pa po kaso kasi hindi pa officially nasa korte, nasa prosecutors pa lang. Once na pumasa sa prosecutor, filed sa korte, yun na yung kaso. Reklamo po ngayon, ang laban sa Vice Presidente natin, ay yung naging Pahayag niya. kaguluhan dun sa VMMC. VMMC, Oo. okay. Oh. Doon kaya nga nadamay pa si Colonel La Chica, hindi ba sa kaso. So ngayon, ang sabi ng Vice Presidente, bubelta siya doon sa mga miyembro po ng Philippine National Police. Plus, meron siyang disbarment case na isinampa ni dating attorney Larry Gadon sa Korte Suprema para patanggalin siya ng lisensya bilang isang abogado. Kasi syempre gusto ni Larry Gadon, welcome to the club. Parang ganun. Dadamay-damay na ba? Anyway, Yusek, andyan na ba si Yusek Andres? Yusek! Yan, can you hear Opo, me? ayan, okay na po. Yes, very Okay na well, po. sir. Thank Sige you. po, sige po. Tuloy niyo po yung sagot doon sa ating tanong. Okay. I was saying, gusto ko pong ilagay sa konteksto Opo. yung pananalita ng ating Vice Presidente na iniimbestigahan natin ngayon. Galing po sa kanyang bibig ang pagsabi niya na nakakuha na siya, nakapag-usap na siya ng isang tao na magpapatupad ng kanyang instruction na patayin ang Pangulo, ang First Lady at si Speaker Martin Romualdez kapag siya ay namatay. Ayon po sa ating batas, kahit po conditional yung threat, punishable ho yan under grave threats. Kasi yun hong pinagbabawal sa batas ay yung disturbance ng personal liberty and security ng isang tao. Kapag kayo ay nagbanta sa buhay ng isang tao, lalong-lalo na sa pagkakataong ito, mismong Pangulo ng Pilipinas, well, obviously, this peace and security and liberty ng taong yan. Paano siya magsisilbi bilang Pangulo kung laging may banta sa buhay niya sa pagpunta niya sa iba't ibang lugar? At ang napaka hindi po nararapat na pangyayari dito ay yung act of revenge. Ang ibig sabihin ho ng act of revenge, EJK. Without due process, hindi natin alam kung sino ang maaring may masamang balakin sa Vice Presidente. Napakaraw sa limuhan ni Vice President. Hindi po dadaan sa judicial process at pagbibintangan niya ang Pangulo at i-execute niya, she will take the law into her own hands and ask the assassin to kill 3 high-ranking officials. Hindi po karapat-dapat yun na mangyari at manggaling sa bibig ng second highest ranking official. And to answer your question on whether it is, you have to read the revised penal code. Nandyan po yan. Ngayon, we are taking this statement also in the context of the recent pronouncements ng dating Pangulong Duterte. Ngayon naman po, ang pananalita nila ay pag-instigate sa military to withdraw their support and also that the military should be the remedy to a so-called fractured governance. Hello? Yes. Can you hear me? Yes, sir. Opo, Go ahead. tuloy, Malinaw tuloy po. po. Malinaw Okay, po. thank you. Yung fractured governance na sinasabi niya, hindi ko po maintindihan kung nasa konstitusyon yun, wala po akong alam. Be that as it may, ang punto po ng pag-uudyok sa military na magkaroon ng bahagi sa civil governance, makialam, ay labag po sa konstitusyon yun. Iba po ang nakaatas na tungkulin ng mga miyembro ng military. It is merely to protect the people from physical harm and even intrusions from foreign nations. Protektahan ang ating bansa. Hindi po siya maaring makialam sa civil affairs at governance. Okay, Kaya po wala akong dahilan na pumasok siya dyan. When you look at it,
Nawawalan po kumbaga ang layunin nila, kung ang layunin ng mga pahayag na ito ay tanggalin ang suporta ng bayan sa mga duly constituted authorities, doon din po papasok yung act of sedition. Okay. Yung criminal sedition. Mamaya babalikan natin si Vice President Sara. Sige po. Pero ito muna, nabanggit nyo na rin po yung dating Pangulong Duterte. Doon ba sa mga initial statements niya na parang bordering on sedition, meron na ba kayong nabubuong kaso doon? O kinakailangan nyo pa ng mga dagdag pang mga ebidensya para masampahan ang kaso kung meron man ang dating Pangulo? Yung bagay po na yan ay kasalukuyang iniimbestigahan ng iba-ibang ahensya. Ang PNP, kasama po ang National Bureau of Investigation, dahil kinakalap natin ang lahat ng mga kasalukuyang pahayag. At kung maaalala nyo, a few months back, ay nagsalita na rin po ng similar ang ating dating Pangulong Duterte dyan na inuudyo ka na naman ang militar. Although na huminto yun, ngayon po bumabalik na naman sa sitwasyon. So we will take all the other evidences together, and if warranted, we have to include even the past president in the investigation, and if warranted, pursue a case against him for sedition. Dahil po, wala po dapat isang tao na mas mataas sa batas. No one is above the law. We have to put law and order. The rule of law should be, the primary gauge of our action. May due process po. Pero at the end of the day, mataas man o mababa, kung sino man, dapat po pantay-pantay ang trato sa batas. Yan lang ang tanong ko, Yusek, kasi meron ng mga initial pronouncement dati, di ba? Si dating Pangulong Duterte na parang inciting to sedition na, inihikayat ang militar. Pero what kept you from Filing charges before. against him? Before. Bago nga ito, pangalawa na ito yata, pangatlo. At sa tingin ko, parang pangalawa o pangatlong episode na ito. Opo. And, I think we will have to conclude our investigation soon enough. Ayon po sa sistema natin na bago, ito pong tinatawag namin na DOJ reforms, nagbago na po kami dun sa pamantayan na mag-file ng kaso. Dati-rati po kasi ay probable cause lamang. Ngunit ngayon po, sa pamumuno ni Secretary Boying Remulla, in accordance with the dictates of human rights, kailangan po you have prima facie evidence with reasonable certainty of conviction in court. So, mas mataas po na antas ng ebidensya ang gusto naming nakalap ng law enforcement agents at kasama ang prosecutors bago ihain itong solid and strong case before the courts para siguradong magkakaroon ho tayo ng hustisya. Para hindi yung file lang ng file, talo naman pagdating sa paglilitis. Tama. Yun po ang pagbabago na ginawa natin dahil naaapi lang po ang mahihirap dyan. Pero in this particular instance, whether you are a high-ranking official or an ordinary citizen, yung higher threshold of evidence is for your benefit. At gagawin po natin yan. May due process po. Ipatatawag po natin ang dating Pangulo, bibigyan natin siya ng pagkakataon na magbigay ng salaysay, but we will consider all contemporaneous acts and previous statements in determining whether there is already a violation of the sedition law. Okay. And we will proceed to apply the law. Okay. Ito lang, Yusek, balikan natin si VP Sara. Yung tanong ko doon, bakit daw po kasama sa ifa-file ninyo yung paglabag sa anti-terrorism law? Parang pinipilit daw po parang na ipailalim naman yata daw yun sa anti-terror law, yung kaso niya. Maganda pong katanungan yan dahil marami na pong precedent yan. Okay. Number one, yung batas po ng anti-terror law na ipasayan nung panahon ni President Rodrigo Duterte. At napakalakas po ng batas na yan. At ang terrorism law na yan, pinaparusahan hindi lang yung naganap na terorismo, ngunit yung conspiracy to commit terrorism, yung threat to commit terrorism, even a proposal to commit terrorism are already criminal acts, even if you have not commenced any of the terrorist acts. Pero ang definition po ng terrorist act, kasama na rin po doon, ay yung mag-inflict ng bodily harm and injury or threaten death
to another individual in the context of sowing fear and destabilization. So kaya po sinasabi namin, marami pong nangyayari kasalukuyan. Kailangan po natin pagtugma-tugmain ang ebidensya para ipakita po na at malaman kung ito po ay lumalabag na sa anti-terror law. Parang Pero hindi po ba Opo. parang napaka-far-reaching naman nung pagkakagamit doon sa batas kung sakali, Yusek, kasi pang anti-terrorism, specifically for terrorists. Kaya nga siya binuo dahil doon sa problema natin sa terrorism, and yet gagamitin natin ito sa isang tao na nagkaroon ng pagbabanta just because suswak siya doon sa parte ng description sa batas. linawin Opo. po natin yan. Ano? Opo, Linawin please. po natin yan. Hindi po tamang sabihin Mm-mm. na ito po ay laban lang ho sa mga malalaking grupo na terorista. Mhm, mhm, At hindi lang po ito laban sa mga foreigners na terorista. mhm. Maaari po ito kahit na isang individual. Dahil ang terrorism po can be done by a single individual or in conspiracy, in consonance with other accomplices. Pero the evil sought to be prevented in terrorism is so grave that the law became very protective of citizens, the Filipino people. Opo. Yung mga bumalangkas po sa batas, binigyan nila ng teeth itong batas na ito. Kaya even a threat to commit terrorism, Mhm. punishable ho yan. And yung pag-harm po ng ibang tao na inaamin naman ng ating Vice Presidente, but you have to take it in the context of all the pronouncements and everything that is happening now. Kaya hindi naman kami naghuhusga, magkakaroon ho ng pagkakataon na ipapatawag namin yung mga taong nararapat hinga ng pahayag, Mhm. at we will do it. The only thing that we are committed to do is to apply the law uniformly, squarely, fairly to anyone, whether he be the highest, second highest, ranking officer of the land, or even an ordinary individual. Mhm. So, pasensya na po, Yusek, sa napakasimpleng kong pag-iisip. Pero doon kung isasakto natin yung mga ginawa at mga sinabi ni VP Sara laban kay Presidente, kay First Lady, kay House Speaker, and the rest of the government, at kung isasakto natin siya doon sa anti-terrorism law, she is practically terrorizing the government. Is that what you're saying? The provisions of the law give many scenarios. Mhm. The title of the law is anti-terror law. But it doesn't mean you have to terrorize the entire government or the entire country. Opo. Even, destabilizing the government or sowing fear in a community, not necessarily the whole Philippines, Mhm. is already a violation of the anti-terror law. Titulo lang po yun, na Okay. anti-terror law. Pero the act punished there vary. At ang importante po dyan, merong iba-ibang level ng threat to commit the terrorism Opo. or actual acts of terrorism na. Sabi din po ng Vice Presidente, gusto lang daw po ng gobyerno na maabot ang kanyang mga assets. Katulad daw po ng ginawa ng gobyerno kay dating Congressman Arnie Teves. Mhm. Ano po ang punto de vista doon ng DOJ? Hindi ko po alam where she is coming from. There is an investigation on corruption issues. Once that is filed, that is a predicate crime Mhm. where the Anti-Money Laundering Council can do a financial investigation to look into the accounts of a person subject of investigation to determine whether meron hong unauthorized or mga ill-gotten wealth, but that is a matter that is connected with corruption. Yung sinasabi po niya na mag-freeze ng accounts kaagad-agad, hindi ko po naiintindihan kung bakit niya naiisip yon. Pero hindi naman ho siya kasi dinedesignate as a terrorist. Yung kay Teves po yan, as an individual, because of the past and numerous acts of former Congressman Teves, dahil taon na po yun under cloth of fear ang buong bayan po na nasasakupan niya, napakarami pong EJ case doon at hindi po natutuntun ng mga murders for past several years. And the last killing was the killing of Digamo, and taken together, na-designate siya individually
as an individual terrorist. Wala Okay. pong ganyang ginagawa sa Vice Presidente. Huwag po niyang pangunahan ng gobyerno. Wala pong ganyang ginagawa. Okay. Yung act po ng pananakot niya, yun po ang pinananagot siya. Panghuli na lang, Yusek Jesse, yung iba't ibang sektor na po nananawagan, simbahan, Weng, nanawagan na. Sana matapos na ito. Akupain na Ang yung negosyo, lungsod, nagsasabi yes. na rin, baka maapektuhan ang ating ekonomiya. Marami mo nagsasabi, there should be decisive action on the part of the government. Ano ba assurance na makukuha namin sa DOJ para once and for all, maayos na po itong problema ito? At kung meron dapat sampahan ng kaso. Definitely, the Department of Justice is steadfast and ready to do its duty. Tungkulin po namin ito na mag-imbestiga at mag-prosecute, and we will apply the full force of the law to everyone, regardless of rank and stature. We will apply the law uniformly. We will uphold the rule of law. But having said that, allow me also to appeal for calmness and sobriety. Lahat po ng ating pinagtatalunan ay maaari pong maresolba sa tamang forum. Okay. Meron Okay. pong legislative, meron pong judicial forum, and even freedom of expression should be respected. Kaya within the legal framework po, sana po maayos natin ang ating mga controversies at mga pinagdedebatehan. Yusek Andres, salamat ha. Mag-ingat ka. Maraming po. salamat po, Thank you po. Yusek. Mabuhay po kayo. Buhay Salamat po kayo. po. Yusek Good morning, Jesse Hermogenes Andres, Department of Justice, mga kapuso. Samantala, Joel, Hilingan, walang pinopro.